Tayo po lahat ay tumayo at awitan po natin ang Diyos. Lamang po ang ating mensahe sa haba ng ating mga testimony. Yes, Lord, patuloy ka namin isasambahin, pupurihin at lalakilahin ang iyong pangalan. Aawit po kami ng papuri sa iyo. Salamat po, Lord God, sa iyong mga anghel sa kalangitan. Salamat po, Ama. Patuloy kaming aawit ng papuri sa iyo. At patuloy natin luluwalhatin ang dakilang pangalan. Yes, O God. Jesus is Lord of heaven. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord of heaven. Yes, O God. Ikaw ang aming Panginoong Jesus. Salamat, 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 Panginoong Jesus. Jesus is living in His church. Jesus is living in His church. Jesus is living. Jesus is living. Jesus is living in church. Hallelujah. Jesus is coming for His own. Jesus is coming for His own. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming for His own. Salamat po, O Diyos, sa mga awit, Panginoong Jesucristo, na nagpapaantig sa iyong mga puso, sa iyong puso. Na ang awit ay mula sa aming mga puso, O Lord God, tanda ng aming pagpupuri at pasasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan at kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa. O kaya sa umagang ito, Diyos na dakila at tapat, sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa aming buhay, hayaan mo lamang na lumagay sa aming kalagitnaan ng iyong presensya. Katulad po ng ulap, higing ulap na siyang lulukob sa buhay ng bawat isa habang kami ay patuloy na nag-aaral ng iyong mga salita. Buksan mo ang aming kaunawaan. Ikaw, Banal Espiritu, ang magpaunawa sa mensahe sa umagang ito na magtataglay po sa amin ng lakas at tatag ng aming mga pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Sa bawat hakbang namin, O Diyos, ay patuloy kang manguna. Sa bawat buka ng aming labi ay patuloy kang maluwalhati. O kaya sa umagang ito, Banal Espiritu, hayaan mo na ikaw ang magsalita sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming sakong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Po, ang bawat isa ay makakaupo na. Tayo po ay makipagbukas sa akilat ng mga gawa. December po kasi ngayon. So, ang
ang December ay buwan ng pagbibigay. So, sa atin naman ay generosity. Ang tema po natin sa buong December. At bukas, pagbubukas ng palad. Diba? So, yun po tayo. At sabi po sa mga gawa, Acts chapter 2, from verse 42 po ito hanggang 47. Ang sabi niya, nananatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbibilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at pinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ulitin ko po verse 47. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng Diyos, kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So, ayan. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. At kaya pala, itong topic na ito ay kaninang madaling araw ako'y ginising ng Panginoon sa awit na yan. Na meron akong naririnig na tinig na umaawit ng Sing Hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah to the Lord. Ang lyrics nga na nakalagay doon na naririnig ko, Jesus is reigning from my heart, for my heart. Ang sabi niya, Jesus is reigning, naghahari siya sa puso ko. Yan yung awit na patuloy kong naririnig at nagising ako na alas 3 ng madaling araw habang naririnig ko yung awit na yun. So sabi ko siguro mga angel, salamat John. Gumising ka na at magpuri ka sa Diyos. Kasi nung 2 days, bago nangyari itong Friday, pinagtagumpay ako ng Lord, hindi ko ako nagpupuri. Alam niyo kung anong ginagawa ko? Nag-worship lang ako. Sa loob ng 2 oras, wala akong sinabi. Wala akong panalangin. Umawit lang ako, pray in the Spirit, tapos nag-worship lang ako, nag-worship lang, nag-worship lang, nag-worship. Kasi sabi ko sa Panginoon, alam mo yung kailangan ko. Alam mo yung panalangin hinihingi ko. Kasi sabi ko, bago pa ako magsalita, alam mo na. So wala akong hinihingi na kahit na into this time, tuwing madaling araw, tuwing umaga, nga nag-worship lang ako, inaawitan ko lang siya, ina-adore ko lang yung kanyang kaluwalhatian. Worship lang ako, prayer in the Spirit, worship, prayer in the Spirit. 2 oras siya, 2 oras, 2 araw, tama po siya. Yun yung paraan ng pananagumpay. Hindi na ako nagsalita sa Diyos. Hindi na ako nagsabi kung ano yung kahiling niya ako sa Kanya. Into this time, sa pag-worship ko sa Kanya, 2 ang pinagtagumpay ko. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. Hanggang sa kanina, madaling araw. Kaya nung magising ako, bumaba ako ng CR. Nag-ano lang ako, saka ako ulit na bago ko palang pinapos yung concern niya. Ang sabi po sa Acts kasi, ang aklat ng mga gawa ay yung chapter 2, yung verse 22, verse 42 to verse 47, actually, ang
tinutungkulan dito ay yung Santa Cena. Yung pagsasama-sama. Ano gusto? Breaking the bread kasi ito eh. Ito yung pinatutungkulan talaga. Pero yung ipinakikita nyo dito, na habang kayo ay nakikipag-isa kay Kristo, meron dapat generosity. Kasi ang pinakatema dito is generosity. Yung pagbubukas palad, yung pagbibigay. Kaya natin, tingnan natin ang Acts chapter 2, verse 42 to 47. Ang sabi nito, ang paghahari ng muling pagkabuhay ang Panginoong Jesucristo, ng Panginoong Jesucristo. The reign of resurrected Lord Jesus Christ. Ang paghahari ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Biblia ay naglalarawan ng resulta sa ginawa niyang pagligtas sa atin. Ang bawat mamamayan ay nagpapakita sa mga taong nagtitiwala at umaasa sa kay Jesus. Diba? Kanina, kagaya ng testimony ni Chaplain. Yung pag-asa. Umaasa. So, kasi ang sabi doon, in general to eh, mamamayan to. Ibig sabihin, lahat ng mananampalataya, nagsasama-sama. Ang sabi niya na gano'n. Kasi yung burden ko, burden mo, hindi akin lang dapat ito. Iyo lang dapat yan. Kasi pag ginawa mo yan, sarili mo lang ang iniisip mo, diba? So, ibig sabihin, kapag mananampalataya tayo, burden mo, burden ko. Burden ko, burden mo. Diba? Kaya sabi, nagtitipon-tipon sila. So, mayroong pagkakabaha-bahagyan. Sabi lang, ang bawat mamamayan ay nagpapakita sa mga taong nagtitiwala at umaasa kay Kristo. So, sino yung mamamayan dito na tinutukoy? Tayo yun. Bawat mananampalataya. Kasi yun yung binasa natin, di po ba? So, doon tumutukoy yung mensahe ng chapter 2. Verse 42 hanggang verse 47. Kaya merong bahagi ang pinatutungkulan ng mensahe. Dalawang bahagi. Unang bahagi, yung tinatawag na community o komunidad. Bilang mga Kristyano, ano ang komunidad natin? Diba? Una, sa ating mga kapwa Kristyano. Pangalawa, yung sa ating tinitirahan. Ako ano? Komunidad community. Ano ang napapaloob sa atin? Ano ang dapat natin gawin bilang kapwa mananampalataya? Diba? Ang sabi dito, ang ginawang pagliligtas ng Diyos ay gumagawa ng pagbabago sa isang komunidad. Kaya may pagbabago tayo dapat na makita upang ang mga tao ay makibahagi sa buhay ng bawat isa. Maliwanag? Kasi yun yung sinasabi, yun yung tinutukoy. Makibahagi ka sa buhay ko at makikibahagi ako sa buhay mo. Ganun ka rin. Ganun din. Makibahagi ka sa buhay niya at ikaw din makibahagi. Bawat isa ay may responsibilidad. Nakuha nyo? Hindi lang ako, hindi lang ikaw. Ibig sabihin, ang bawat mananampalataya sa isang iglesia ay komunidad ang tawag natin dyan. May kanya-kanya tayong pakikipagbahagi, pakikipagpartisipasyon. At dapat makita rin ito, yung pagsasama natin bilang mga Kristyano, yung makita din ito ng ating mga kapitbahay. Dapat ma-enlighten sila na ay ikaw Kristyano, pastora ka na pala, chaplain ka na pala, lingkod ka na pala ng Diyos, Christian ka na pala. Nakikita yun ng kapaligiran, ng community, nakikita dapat yung pagbabago sa buhay at isang mananampalataya. Lalo pa sa atin, nasa isang church tayo, di ba? So, yan yung unang bahagi. At merong dalawang bagay na dapat matuunan natin ng pansin. Una, yung ating buhay spiritual.
Hello, kamusta? Yung spiritual life. Pangalawa, araw-araw na pamumuhay. Yun yung tinitingnan ng komunidad, community natin. Dalawa ang natin komunidad Una, dito sa loob ng church, yung pagsasamahan natin bilang magkakapatiran. At pangalawang komunidad natin, yung sa ating paligid, sa ating lugar, na kung saan tayo ay doon nakatira, doon namumuhay. But, kamusta ang spiritual life? Kamusta ang buhay mo? Doon yun nakasalalay pag sinabing community. So, pag sinabing community o komunidad, ang isang Krisyano, ang isang mananampalataya, ay mayroong dalawang bagay na dapat na makita sa kanyang buhay. Spiritual life, at ang sabi ng ganon, araw-araw ng pamumuhay. Yan dapat na makita. Yun yung pinatutungkulan doon sa mensahe na yun. At ang pangalawang bahagi, love and care. Pagmamahal at pag-aaruga o pagmamalasakit. Yun. Hindi lang dapat makita sa pastor yun. Dapat makita din yun sa individual na mga members, church members and church leaders. Nakuha natin. Kasi basahin niyo mabuti Magbibigay pa uli ng mensahe ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa. After po natin ito. Pag sinabi pong love and care, pagmamahal at pag-aaruga sa bawat isa sa atin. God intends for people to live as a community of believers. Diba? Believers tayo mananampalataya tayo who love and care and committed to each other. May commitment tayo sa isa't isa. Nakuha nyo? Pag sinabi mong dadalhin kong mag-isa yun, ibig sabihin, hindi mo ina-acknowledge na kailangan mo siya. Pero ang sabi ng Lord, ang sabi ng Bible, nagsasama-sama silang lahat breaking the bread. Kaya kung ano yung pagkain meron sa church, hati-hati kayo. Kung ano yung problemang meron sa church, hati-hati tayo. Hindi lang bahala kayo kasi may problema ako pang pamilya ko, pang sarili ko. Wala sinasabi dito. Ito yung mga katuruan ni Pablo. Diba na mga apostol? Hindi lang ni Pablo, kaya sa mga apostol. Kasi more New Testament tayo Sige, pagbasihan natin yung mensahe na ito na sinasabi. So, hindi ka ba kayang abutin? Wala bang pagmamahal sa'yo? Ang iyong kapatid. Diba? So, meron. Yun ang inuutos ng Diyos Yun ang inuutos ng banal na kasulatan. Love and care. Na dapat meron. Dapat makita sa bawat isa. Na hindi lang burden ni Pastora. Burden dapat natin lahat. Diba? Hindi lang burden ni Sister. Dapat yung burden niya, burden natin lahat. Wala siyang pagkain. Sabihin mo sa pastora mo, Pastora, wala po akong bigas baka pwedeng makahiram. Kahit nahihiya ka mo sabi, pahingi. Diba? Burden Diba? Ang liwanag Liwanag. Doon sinasabi, kasi community tayo. Community, ang sabi niyang ganon, of believers who love and care. Ang liwanag Pasensya na kayo, yung message na to, hindi mo galing sa akin to. Ito po ay buka na aking panalangin. Nung sabihin na pastor, actually hindi ho ako dapat nag-prepare ngayon kasi ang alam ko, second Sunday is si Pastora Marilyn. At kailan ka nagsabi sa akin? Friday.
Friday. So, nung Friday ay nagpe-pray na ako sa Lord. At madaling araw, binigay ng Lord sa akin ng Saturday kahapon, which is kahapon. Pero hindi ko po ginagawa pa yun. Kaninang madaling araw ay ginising ako ng mga anghel sa langit. Dahil yung awit na pinakikita. At ituloy ko ito, yung mensahe ito. Within that hour, kasi nanalangin pa ako eh. Ilang oras po akong nananalangin. 3, 4, 5, 6. 6 na po ako nag-start. 7, dumating kayo. Anong oras na kayo dumating? Hindi pa tapos. Diba? Sabi kasi, naririnig ko nga ito eh. So, kaya sabi ko kay sis, masaya ka na nga doon. Diyan ka lang. Kasi may ginagawa pa. Hindi pa ako tapos. So, ibig sabihin, mayroong mensahe ang Diyos para sa bawat isa na dapat natin makita. Diba? Kasi sabi ko, parang ang hirap unawain ko. Diba? Minsan sa atin, sa totoo lang, pag hindi galaw ng Espiritu ng Diyos, hindi natin agad-agad makukuha at maunawaan. Community of believers who love and cares. Tandaan po natin, lalatatak natin sa ating puso at isipan. Ang pagmamahal at pag-aaruga ng Diyos ay nagnanais na ang mga tao ay mamuhay sa isang komunidad ng mga mananampalataya na may pagmamahal at pag-aaruga at pagmamalasakit sa isa. Napa natin, ulitin ko. Ang pagmamahal at ang pag-aaruga ng Diyos ay nagnanais na ang mga tao ay mamuhay sa isang komunidad ng mga mananampalataya na may pagmamahal at pag-aaruga at pagmamalasakit sa isa't isa. Malinaw? Malinaw sa sikat ng araw. Hindi ko na uulitin. So, dito na po tayo. Pinaka-main point po tayo. Ang katawan ng mensahe. Ang Acts chapter 2 ay nagpapakita sa bawat iglesia ng kanilang pagpapahalaga sa bawat pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Di ba maliwanag eh? Basahin niyo ulit siya mamaya pagdating niyo sa bahay. Hindi natin pwedeng isip-aside talaga ito. Dahil ito tayo eh. Ito yung buhay natin na dapat natin matutunan. At sa pamamagitan nito ay mayroong tatlong elemento na makikita ka rito. Kapag pinag-aralan mo yung mabuti, manalangin ka, may tatlong elemento na makikita ka dyan. Anong isa? Una, the believers together. Ang bawat mananampalataya ay magkakasama. Alam nyo, ang mag-asawa, kapag sila ay nakasal, may singsing yan. Di ba, nung kinasal kayo, may ring kayo. So, tanda ng, pagmamahalan ninyo habang buhay. Ang pagmamahal ay walang simula. Yung singsing ay walang simula at ay walang katapusan. Hindi mo alam kung saan sila nagsimula at saan sila nagtapos kasi bilog na siya. So tayong mananampalataya, katulad tayo ng prodigal son. Unawain po natin kasi hindi naman tayo likas na mananampalataya. Tinawag lang po tayo ng Diyos. Nung tayo ay tinawag ng Diyos sa gitna ng ating mga pagkakasala, tayo ay namubuhay sa kasalanan. Tinawag tayo ng Diyos, pinanumbalik tayo muli ng Diyos. Kasi nilikha tayo ng banal at matuwid eh. Nung nilikha tayo ng Diyos, di ba? Pero, nagkasala na ang tao. Kaya tayong lahat ay katulad ng prodigal son. So, yung prodigal son na yun ay merong ibinigay na palatandaan kapag ikaw ay muling nanumbalik sa Diyos, mayroong palatandaan. Ilan yon? Ang palatandaan doon ay ilan? Damit, sa
medyas at singsing. Diba? Yung singsing nasa iyong mga kamay, nakatatak. Ano yan? May kapangyarihan ka na gamitin, kapangyarihan ng Diyos ay pwede mong gamitin. Kaya yun yung sinasabi kanina ng ating chaplain nung siya ay nagtitestimony na hinawakan yung kamay, hinawakan ng kanyang kamay at nakita dahil tininan niya talaga, umaasa siya. At ang pag-asa, ang kalakip ng pag-asa ay ang pananampalataya na sa oras na madampian ng kanyang kamay ay gagaling. Yes, kasi doon yung nakalagay eh. Hindi lang naman ang mga manggagawa eh. Hindi lang ang mga pastor, hindi lang ang mga workers, individual lahat yan. Base sa pananampalataya ng puso mo. Ikaw, pwede kang mag-pray sa sarili mo, pwede kang maibanto yung mga anak ko. Eh, paano kung kagaya niya, malayo si Pastora Marilyn, malayo ako, malayo si Pastora Malu, malayo si Chaplain. Gamitin mo yung authority mo, kasi authority yan eh, yung singsing. At pangalawang pinagagamitan ng singsing sa atin individual na mananampalataya, magmahalan tayo sa isa't isa. Love and care. O, di ba nakuha nyo? Maliwanag yan sa sikat na araw So, hindi po pwedeng burden lang ng isa. Lahat, kasi tayo ay community of believers who love and care. Yun po tayo. Pangalawa, live a common life. Mamuhay sa isang pangkaraniwang buhay. Pangkaraniwan. Sabi ba nga, chill-chill ka lang kahit mabigat ang pagsubok mo. Totoo yan. Kasi mamuhay kayo ng pangkaraniwang buhay. Kasi hindi ka na makasanlibutan. Kristyano ka na. So yung problema mo sa bahay mo, iwan sa bahay. Makisalamuha ka sa kapatiran ng may galak. Di ba? Kasi yung panglabas mong kaanyuhan na nakikita yung outlook mo ay nagbibigay yan ng tatag sa isang Kristiyano na iniisip nila wala kang bigat, pero wala kang problema, pero deep inside in your heart, in your mind, punong-puno ka ng alalahanin. Subalit, ang sabi niya nun, iwan mo yan sa tahanan mo, pumunta ka sa bahay ng Diyos, ipagpatuloy mo ang paglilingkod mo sa Diyos, at Diyos na ang bahala doon. Diba? Huwag mong dalhin. Hindi natin kayang dalhin yan. Mapapraning tayo dyan. Nakuha natin. Kaya, mamuhay tayo ng simpleng buhay bilang mananampalataya. Simple ka lang. Kahit mabigat ang pagsubok, kahit mabigat ang problema, go! Tuloy ka lang. Tuloy! Ano yung responsibilidad na inatang sa'yo ng Diyos? Patuloy mo lang gampanan. Huwag kang magpapaapekto sa damdamin at isipan mo dahil sa mabigat na pagsubok na iyong dinaranas. Kasi walang lakas siya. Patuloy na maghihina at yung espiritu ay lalaganap ang espiritu ng kahinaan. Kaya maging sa loob ng iglesia, pinanghihinaan din yung iba. Diba? Hayaan mo na ipagkatiwala natin sa kamay ng Diyos. Mamuhay ka ng simple lang. Diba? Pero hindi nila alam gabundok pala. Diba yung problema? Totoo yan. Masarap. Pag hindi mo kaya, sige, lumagay ka muna sa isang sulok. Umawit ka sa Panginoon. Magpuri ka. Kahit hindi ka magsalita, basta
Pero ito, pinapaalalahanan pa rin ako ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, sinundot po eh. Tinusok ang emosyon ko bago magkaroon ng anniversary. Pero sabi ko, hindi po pwede. God is good all the time. All the time, God is good at magtatagumpay at doon ko nakita na kaya gumagawa ang sablo ng paraan upang ibagsak at hindi matuloy ang anniversary. Alam ko, nakita ko, nagagalaw ang Diyos at magtatagumpay ang anniversary nito. See? Nagtagumpay. Diba? Kasi hindi tayo nagpadala sa emosyon. Kaya nagtagumpay. Nagtagumpay ang anniversary dahil yun ay gawain ng Diyos. Pangatlo, sabi na, they use their passion to eliminate needs. Gamitin ang iyong posisyon upang alisin at tapusin ang bawat pangangailangan. Tatapusin mo na. Hindi na yung mananatili sa'yo kung ano yung kailangan mo kasi hindi natin alam na may mga mabubuting plano ang Diyos para sa atin. At hindi natin alam. Mga magulang at kapatid, hindi masama magsabi kung ano yung nararamdaman mo. Mas kailangan mo yun. Kasi tayong mga Kristyano, bawal sa atin ang manghula. Bawal sa atin kumusulta sa manghula. Sabi, kagaya ng isang kapatid natin, di ba? Umalis. Pastora, ito po. Sige, go. O, di ba? Alam ko yung needs niya. Sa layo ba naman niya eh? Saan ba siya? Saan ba siya nakatira? Layo, di ba ako sa Pedro? O maiintindihan ko ba siya kung hindi siya magsalita sa akin? Eh kung may kakayanan din lang naman eh. Pagdating sa komunidad sa atin, sa mga kapatiran, sa isang church, sa isang iglesia, gawin kung anong nararapat, magtulungan tayo. Di ba? Hindi. Magtulungan. Kasi ang sabi ng gano'n, magtulungan. Yung burden mo, burden ko. Yung burden ko, burden mo. Yung dalahin mo, dalahin ko, dalahin ko, dalahin mo. Kasi community of believers who love and care. Paano natin ma-realize? Paano natin makikita sa isang church sa isang iglesia, kung wala silang pakialaman sa isa't isa? Sa totoo lang, ang iglesia natin, sa atin napakabayad ng mga miyembro. Alam niyo kung bakit? Sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay, maging usaping legal, usaping health, di ba? Usaping financial, usaping, di ba? Andun tayo, nakarangoy tayo. Magugulan ka, pupunta sa'yo. Basta pwede po bang tulungan po ako sa ganito? Bakit anong kailangan? Di ba may pastor kayo? Eh, ayaw po niya eh. Kasi sabi niya, bawal daw sa amin yung gano'n. Hello? Asaan yung cares? Asaan yung love? See? Kaya kahit hindi sa atin, kahit hindi natin miyembro, natutulungan natin. Natutulungan natin yung hindi natin miyembro. How much more pa yung miyembro natin? Lalo pa kung tayo mga magagawa. Diba? Kung meron lang, share. Share the blessing. Sabi nga, share the blessing. Kung meron ka, huwag mong ipagdamot. Ibigay mo para sa kapatid mo, para sa church, para sa iglesia. Diba? Para sa gawain ng Panginoon. Kaya gamitin ang iyong posisyon. Anong posisyon? Anong kalalagayan mo? May trabaho ka, may financial ka. Kahit isang dano, sige, ayan, bigay mo pambilang bigas. O pamasahe, walang pamasahe, kahit isang daan, kaya na yung pamasahe, buhay, ibigay mo. Pamasahe niya. Diba? Yun, magkakaunawaan tayo, magkakaintindihan tayo sa ganong paraan. Kaya ang sabi ng ganon, gamitin mo ang posisyon mo. Ako sa totoo lang, gasgas ko yung posisyon ko. Totoo po yan, kahit saan po ako hatakin. Sige, basta't kaya, go ahead. Alam ko, ang Diyos ang nangunguna sa buhay natin eh. Hindi naman hanggang sa patay. O, diba? Kahapon, may ipinalilibing ako, may itinawag, may
flexible ka. Kahit saan ka dalhin. Huwag mo sabihin na hindi mo yan kaya. Ang sabi ng Bible, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Diba? Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Tumutulong ka pero ang dami mong pagsubok, diba? Hindi mo masabi. Pero anong ginagawa ng Diyos? Sa gitna nung nakikita yung puso mo, pinatatagumpay ng Diyos yun. Kasi meron po ako iniiyak sa Lord. Pero nakita ko na ngayon ang liwanag. Sabi ko daw sa isang anak ko, kaya mo na, dahil mo kwento. Pero natatouch na po ako ng Lord. Meron pa po akong isang pinakamabigat na iniiyak sa Diyos. Pero nakita ko na. In the twinkle of an eye, God, ang Diyos ay gagawa ng himala sa isang imposibleng bagay. Mga imposible sa tao. Kaya nga ang sabi, with God, all things are possible. Basahin natin ulit. Balikan natin at dito tayo magtatapos. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol at sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagkabira-birason ng tinapay at sa pananalangin dahil maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol. Naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. Diba? Sama-samang manalangin. Hindi sama-samang chismisan ha. Sama-samang manalangin. Buti na lang sa OBCI JMA at OBCI San Pedro, wala tayong ganon. Pag sama-samang panalangin, pray together. Magkaisa tayo sa panalangin kasi ang bawat isa sa atin, pinupunterya ng Diablo. Para wasakin kayo, wasakin sirain ang relasyon ng bawat isang mananampalataya, bawat isang pamilya. Kaya iniiyak ko po sa Lord dyan. Buksan mo ang maliwanag na pananaw at kaisipan ng bawat isang magkatawa. Ipakita mo sa kanila ang tunay na kapangyarihan mo sa buhay nila. Nang iniiyak ko lagi sa Diyos. Kaya minsan, naghahanap ako ng lugar na gusto ko ako lang mag-isa na walang distorbo, na pwede akong sumigaw, pwede akong magulgol. Diba? Pwede akong magpuri ng malakas. Naghahanap po ako minsan ng lugar pag may time na ang Espiritu ng Diyos talagang gustong pumatagpo sa akin, naghahanap ako ng lugar. Then after naman naihinga ko, madaling araw ulit, gigising ulit, gagambanan ko ang responsibilidad ko para sa kanya. Kahit mabigat ang pagsubok na aking pinaranasan, hindi ako makakalimutan. Kaya sabi, May, sa sama-samang panalangin, ang sabi nito, May, hinimalaan. Sama-sama, may himala. At nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Sinakuha nyo para sa lahat. Pag sinabing para sa lahat ang ari-arian, share yung blessing. Bigay mo. Open your heart. Open your hands. Sapagkat ang bukas palad ay bukas din. Sabi niya, isang natatawa naman ako. Yung anniversary natin, diba sabi ng isang Kristo, kapag nagtanim ka ng pagmamahal ang aanin mo. Pag nagtanim ka ng hangin, bagyo. Diba? May katuwa naman. May katuturan naman yung sinabi, tama naman. So sabi lang ganun, hindi lang para sa isa, para sa lahat, yung kanilang ari-arian.
Wala. So, oo, kasi wala tayo, di ba? Anniversary tayo. So, yun yung tinutukoy doon. Na magsasama-sama tayo. Together as one. Sabi nga, di ba? So, upang kung ano yung pagkain ko, pagkain ninyo. Kung ano yung pagkain ninyo, pagkain din. Di ba? So, dapat maging open, maging bukas ang puso natin. At tingnan natin, yung resulta. Ano yung resulta? Doon sa mabuting itinuturo sa atin ng Biblia. Ang resulta ay ito. Lagyan natin sa ating puso at isipan. Last verse, verse 47. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Bakit kaya sa atin, sa kanila araw-araw sa atin linggo-linggo? May nadaragdag kaya linggo-linggo. Babalikan natin yung mensahe sa bahay natin, pag-uwi natin. Ano yung pwede natin i-ambag sa iglesia? Ano yung pwede natin ibigay para sa Diyos? Kasi ang sabi ganon, pag nagampanan mong lahat yon, papasok ka sa verse 47. Verse 47. Nagpupuri sila at ang sabi, araw-araw may idinadagdag na mananampalataya. So, isa yun sa bahagi ng paglago ng iglesia o paglago ng church. Kasi nagagampanan natin yung bawat responsibilidad natin. Kaya sabi nga nung isang iglesia, kung gusto nyo lumago ang church nyo, magpasimula kayo sa maliit na bagay. Magpakain kayo. Bible study sa iba't ibang community. Diba? Doon. Kaya yung ating anniversary, isa yun sa evangelism na makakapagpag na ating mga mananampalataya. Kasi diba, yung sweetheart mo, na naka-attend. So at least, nataniman siya ng salita ng Diyos. Malaking bagay po yun. Hindi lang siya, marami po ang nandun na nataniman ng salita ng Diyos. Na nataniman ng mensahe. Kaya kung titingnan natin yung magulang at kapatid, ang sabi rito, walang naghihirap sa kanila. Walang nagugutom sa kanila. Diba? Kasi ayun maliwanag sinasabi. Walang naghihirap, walang nagugutom. Nakukuhay ng simple. Pero ang lahat ay kumakain. Ang lahat ay namumuhay. At isang matagumpay na buhay. Bakit? Sama-sama nananalangin. Sama-sama nagpupuri sa Diyos. Kasi nakuha niya yung kabuuan ng mensahe. At yung bunga noon ay paglago. Paglago nandun maliwanag sa sinasabi ng last verse. Nagdaragdag. Sino ang nagdaragdag? Tayo ba? Hindi. Ang Panginoon ang nagdaragdag. Bakit? Yung responsibilidad ng bawat isa sa atin ay ginagampanan natin. Ano natin? Sige, awit ulit tayo sa Panginoon. Sing hallelujah. Tayo pala tayo tumayo at tuloy po natin awitin. Oh, hallelujah, Jesus. Sambahin ka, O Diyos. Patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan ang nagilang ng pangalan. Banal na Espiritu ng Diyos, salamat sa kapangyarihan mo, salamat sa proteksyon mo, salamat sa patuloy na gabay at pagmubay mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa pananagumpay, sapagkat ang tagumpay ay nanggaling sa iyo. Wala po kaming magagawa kung ikaw ay wala. Kaya patuloy ka namin sasambahin. Patuloy ka namin papupurihan. Patuloy ka namin pasasalamatan. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Purihin ka, O Diyos!
Diyos. Kaya kami nananatiling nakatayong matatag, malakas ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo sa pagkakilala namin. Yes, Lord, ikaw ay namumuhay sa iglesia. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Jesus is living. Jesus is living in His church. Hallelujah, Lord. Glorify your name, O God. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Oh, glory, glory. Hallelujah. Malapit na ang iyong pagdating, naway matagpuan mo kami nang namumuhay kami nang naaayon sa iyong kalooban. Glory, hallelujah, Jesus. Salamat po sa iyo, Banal na Espiritu ng Diyos. Alam po ninyo ang laman ng aming mga puso. Alam po ninyo ang laman ng aming mga isipan. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin sa gitna ng kami ay namumuhay sa pagkakasalat. Subalit, pinagindapat mo kami, nilinis mo kami, nag-alay ka ng iyong buhay sa krus upang kami ay tubusin at bigyan ng kaligtasan. Lord God, hindi namin kayang gawin ang ginawa mo sa krus. Ang kaya lamang namin ay ang aming buhay ialay sa iyo. Ang kaya lamang namin gawin ay maglingkod sa iyo ng tama at tapat. Kung kami man ay patuloy na nagkukulang, tulungan mo kami, Banal na Espiritu. Patuloy mo po kami samahan. Hayaan mo na maging isa kaming huwarang Kristyano. Maging isa kaming mabuting halimbawang mga manggagawa. Maging isa kaming mabuting tagapaglingkod sa iyo. At gamitin mo ang bawat isa sa amin upang patuloy na magligtas ka pa ng maraming kaluluwa na dadalhin mo sa iglesia ito. Lord God, use us mightily, O Lord. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. Wala nang iba pa. Ang hangad po namin, O Diyos, mataas at madakila ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Unilos ka po ng malakasan sa puso namin. Sapagkat ang aming lakas, ang aming tatag para manatiling nakatayo ay ikaw, Banal na Espiritu na paglangoy na sumasama sa amin. Salamat sa pagkatugunan sa lahat ng aming mga panalangin. Salamat po sa pagkilos mo, sa pangungusap mo, Banal na Espiritu. Salamat sa mensahe mo sa umagang ito na patuloy niyo pong ititimo sa puso ng bawat isang nakapakinig at patuloy pang makikinig sa iyong mensahe sa umagang ito. Hinihiling ko po sa iyo, Amang Banal, na gamitin mo ang mensahe ito upang makapagligtas ng maraming, makapagbigay ng kalakasan sa lahat ng mga nanghihina, makapagbukas ng kaisipan sa mga wala pang pangunawa, at magbigay ng tatag sa bawat pinanghihinaan ng kalooban. Magbigay ng kapayapaan sa bawat nagugulong-lihana ng kanilang kaisipan. Do it, Lord God, sa pamamagitan ng kapangyarihan mo sa mga Espiritu. At hayaan mo po, O Diyos, na manatili sa amin ang iyong kaluwalhatian. Manatili sa aming mga buhay ang liwanag na taglay ng iyong kalangitan. Hayaan mo lamang na patuloy kami ituro sa bawat landas na aming nahahampangan
Ituro mo kami ng iyong bituin sa kalamitan, Panginoong Jesus, na maging bukas ang aming puso, maging bukas ang aming mga palad, maging bukas ang aming kaisipan sa spiritual na bagay. Lord God, salamat. Panginoong Jesus, maraming salamat. Yahweh, banal na Diyos, patuloy mong katagpuin ang lahat ng aming mga panalangin. Magpakahayag ka sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos na dakila at tapat. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mula mapagpalang umaga po sa ating lahat.